Dear Lady Love TV, Mr. Nerdy is my destiny. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Na makapagpaligo, parang gusto na yata ni Prime na magsisi na umuo siya sa invitation ni Leo na mag-clubbing sila. Wala kasi siyang mahanap na maganda-gandang damit na pwedeng isuot. Pabalibag na sinara niya ang aparador. Pangatlong beses na yata niyang ginawa iyon at pabagsak na umupo sa kama. Saka malakas na napamura. My God, buhay tong ah. Noon na pumasok sa kanyang kwarto ang nanay niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Mula nang bumalik ka rito ay lagi ka nang mainit ang ulo. Puna nito. Dumaan sa pintuan ng kanyang ate. Tumatandang dalaga na kasi yan kaya maligalig na. Biro nito. Inirapan ni Prem ang kapatid. Paano naman ako mag-aasawa kung napakarami ninyo na sinusuportahan ko? Hindi niya napigilan sabihin dala ng init ng ulo. Pinanlakihan siya ng mga mata ng kanyang ina. Hindi kita kailanman inobligang suportahan kami. Tandaan mo yan. Alam ko naman po, pero sino naman ang aasahan ninyo kundi ako? Lalo't nagdagdag pa ng isang palamunin si ate. Noon na niya ginawang lapitan ng kanyang ating si Alexa. Huwag mo namang idamay si Ran sa galit mo sa amin. Ginusto ko lamang na maging isang ina, kaya siya nandito ngayon. Isa itong single mother at walang katuwang sa pagsuporta sa bata dahil hindi pinanagutan ng dating boyfriend na nakabuntis dito. Sam naman lang ay naghanap pa ng mayamang tatay na payag na suportahan ang bata. Singhal ni Prime. Matagal na siya nagtitimpi sa ate niya dahil na rin sa nakatatanda ito sa kanya. Pero siguro ay narating na niya ang dulo ng kanyang PC. Here she was, almost 28 years old, single and fucking broke. Halos magpakamatay siya sa pagtatrabaho bilang kasambahay sa ibang bansa. Pero wala naman lang siyang naipon para sa sarili. Nagpaayos siya ng kanilang bahay. Sinusuportahan hanggang ngayon ng kanyang nanay at ang kapatid na may anak. At mayroon pa siyang isang pinsan na pinag-aaral sa college. Dagdag pa ang mga kawang gawa niya sa kamag-anak at kaibigan. Kung napeperwisyo ka na pala sa aming mag-ina, iitigil mo na ang suporta sa amin. Naluluhang sabi ng ate niya. At hahayaan ko kayong mamatay sa gutom? Eh di ako pa rin nagpapalibing sa inyo. Ako pa rin ang mapuperwisyo sa huli. Tumigil na kayong dalawa. Awat ng kanyang ina. Padarag na umalis ng kwarto ang kanyang ina. Pilit na pinakalma naman ni Prime ang sarili. Nakukonsensya siya kahit paano nga sa mga sinabi. She could never ever hate her family. Umupo sa tabi niya ang kanyang ina. Anak, kung gusto mo naman, hindi mo na kailangan pang bumalik sa Malaysia. Pwede ka naman maghanap na lamang ng trabaho rito. Sumimangot siya. Ano naman ang mapapasukan ko rito, Nay? At kung mayroon man, kulang iyon para suportahan ko kayo ni na ate. At ang anak niya, naghahanap naman ng trabaho ang ate mo. Ayaw lang kasing mahiwalay sa anak sa kanya, kaya hindi pa makalayo. Pero kakausapin ko ulit yung ate mo. 5 taon na ang bata. Kaya ko na siyang alagaan. Sorry po. Mahinahong sabi niya. Hindi ko gustong pagsalitaan kayo ng ganoon. Naiintindihan kita, anak. Alam ko ring nahihirapan ka na sa amin. Kung gusto mo pa ring bumalik sa Malaysia ay mag-ipon ka na para sa kinabukasan mo. Total graduate na rin naman ang kapatid mong bunso at naghahanap na ng trabaho. May punto ang kanyang ina. Malaki na nga ang matitipid niya ngayong wala na siyang pinag-aaral sa college. Pinapaayos na namin ang mga papeles sa bukeri ng lolo mo para maibenta na namin magkakapatid. At gusto ko magtayo ng sari-sari store sa harap ng compound natin mula sa parte kong pera. Kaya ko namang i-manage yun na mag-isa. Kaya wala ka namang aalalahanin pa. Lumagay ka na rin sa tahimik kung gusto mo. Natawa ng mapakla si Prime sa huling sinabi ng kanyang ina. Lumagay sa tahimik? Kita niyo na nga pong wala akong boyfriend. Bakit mo kasi binasted si Jason? Akala ko ba gusto mo rin siya? Ayoko po mag-asawa. Sagot niya. Nagkibit balikat. Parang hindi na nagulat ang kanyang ina. Alam na kasi nitong hindi siya nagpapaligaw noon. Si Jason nga lang ang hinahayaan niyang suyuin siya at sa telepono pa. Nagaya ka ba sa ate mong may anak pero walang ama? Tanong ng nanay niya. Ayoko rin pong magkaanak. Anya? Bulalas nito. Buburuhin mo na lang ba yung matras mo? Mabuti nang maburo na lang kaysa naman gagawa pa ako ng isang bagong tao sa mundo na maghihirap lang kagaya ko. Mapait na sabi niya. Saglit na natahimik ang kanyang ina. Alam mong hindi ito ang pangarap ko para sa'yo.
Maya-maya ay sabi nito na tumutulo na ang mga luha. Alam ko naman po yun. Hindi ko po kayo sinisisi. Gusto ko maging masaya ka, anak. Pinipilit ni Prime na ngumiti. Maging masaya? Hindi niya alam kung ano talaga ang magpapasaya sa kanya. Buong buhay yata ay kaakibat niya na ang kahirapan. Mahirap maging masaya kapag pagod at nananakit ang katawan sa pagtatrabaho. At wala man lamang siyang time maipamper para sa sarili. Naghiwalay ang mga magulang ni Prime nung 9 gulang siya. May iba ng pamilya ang tatay niya na isang construction worker at mayroon siyang half-brother. Napilitan noon ang kanyang ina na maging domestic helper kaya maitaguyod sila ng ate niya. Naiwan sila nito noon sa pangalaga ng kanilang maternal grandparents. 4th year high school si Prime na maaksidente ang kanyang nanay habang nakabakasyon sa Pilipinas. Nabundol ito ng kotse, hit and run. Napinsala ang isang binti nito at halos naubos ang ipong pera sa pampa-ospital at therapy. Medyo naapektuhan ang paglalakad ng nanay niya kaya hindi na nakabalik pa sa ibang bansa. Wala rin itong mahanap na trabaho sa Pilipinas. Natigil noon sa pag-aaral sa college ang ate niya at pinili magtrabaho sa isang factory. Gusto naman ni Prime na makatapos sa pag-aaral kaya nung tumungtong ng college ay nagtrabaho siya sa school library. Nag-part-time waitress din siya sa gabi at nagda-direct selling ng iba't ibang mga produkto para magkapera. Hirap na hirap sila mag-iina noon. Mabuti na lamang at may bukirin ang kanyang lolo't lola na nagbibigay rin sa kanila ng kaunting pera tuwing anihan. Magkasunod namang namatay ang mga ito sa loob na nakaraang 2 taon at napagpasyahan ngayon ng 3 anak na ibenta na ang kanilang bukirin. Tumayo na si Prime at muling hinarap ang aparador. Sige nay, magbibihis lang po ako at baka dumating na ang sundo ko. Walang imik na iniwan siya roon ng kanyang ina. Pulang slouchy blouse at itim na skinny jeans ang suot ni Prime ng gabing iyon. Naka-boot shoes siya na ang kulay ay kombinasyon ng puti at abo. Naka-ponytail ang buhok niya at may baby powder lang ang in-apply sa mukha. Tumawa si Leo na mag-sorry siya dahil sa kasimplihan ng itsura niya sa gabing iyon. You just look fine, Prime. Sabi nito. Hinawakan siya sa braso at iginiya papasok sa loob ng club na pinuntahan nila. Hindi naman ito fashion show. Na makaupo na sila, umorder siya ng mango margarita. Zombie naman ang hiningi ni Leo sa waitress. Iginala ni Prem ang tingin sa loob ng bar habang hinihintay ang order nilang inumin. Matao ang loob. Medyo madilim. At maingay. It was definitely not her kind of place. Ano bang makukuha ng mga taong nagpupunta sa ganoong lugar? Kung pag-relax ang habol, pwede namang bumili na lang ng sariling alak at makinig sa music sa radyo sa bahay habang nakakulong sa kwarto. Napangiti si Prime at napatango-tango nang tila nahanap ang sagot sa kanyang sariling tanong. So, sa ganitong lugar ka siguro nakakabingwit ng mga nakakadate mo ano? Tanong niya kay Leo. Bakit mo naman nasabi yan? Natatawang balik tanong naman ito. Ang dami kasing magagandang babae rito ang kanina patingin ng tingin sa'yo. Awkward na nagkamot si Leo ng sentido. Oo, may mga nakakakilala rin akong babae sa mga bar na ganito. Bakit kasi ako ang kasama mo ngayon? Sayang ang magandang... Iyan kanduduling na sa pagtingin sa'yo. Maganda ka naman, hindi ka lang tumitingin sa akin. Hirit nito na hindi niya alam kung seryoso ba o hindi. Hindi mo naman siguro ako sinama rito dahil gusto mo ako makadate ano? Prangkang tanong niya na sinamahan pa ng pagtaas ng kaliwang kilay. Ang bagsik mo talaga kahit kailan. Iiling-iling na sabi ni Leo. Kaya maraming lalaki noon sa campus ang takot sa'yo eh. Nagtataka nga ako kung bakit mabait ka sa akin noon. Harmless ka naman kasi. Nakangiting sabi niya. Hindi ikaw ang tipo ng lalaki na magte-take advantage sa isang babae. Ewan ko nga lang ngayon. Harmless pa rin ako. Sabi nito at kumindat sa kanya. At kung sakaling date ito, magagalit ka ba? Oo, kasi hindi mo nilinaw ka agad. Pero alam ko namang hindi mo ako i-date. Sa dami ba naman ng magagandang babae riyan, ako ba ang pipiliin mo? Kung magsalita ka parang napakapangit mo ah. I'm not pretty and it's not that I'm being insecure. Tanggap ko lang yung itsura ko, sabi niya. Matagal na tumingin si Leo sa kanyang mukha, saka maluwang na ngumiti. You are pretty to me, Prime. Maybe not a movie star kind of pretty, but you are fairly attractive. Well, thank you, I guess. Sabi niya na bahagya nag-init ang pisngi sa tinanggap na compliment. Of course, alam naman niyang hindi siya pangit.
Pero ayaw pa rin niyang tawaging maganda ang sarili niya. Mataas ang kanyang standard pagdating sa itsura. At ang gwapo at ang macho mo na ngayon. Pagbabalik din ni Prime sa compliment ni Leo. Dati, mukha ka lang butiking bahay sa sobrang kapayatan. Ang lakas ng tawa nito. Nilalait mo pala ako noon nang hindi ko nalalaman. Noon naman yun. Pahiya na nga ako ngayon eh. Nagkakwentuhan sila ng matagal habang umiinom. Nakatatlong margarita si Prime na iba-iba ang flavor. Samantalang si Leo ay light beer na lang ang iniinom. Ayaw raw nitong malasing dahil magmamaneho ito. So, hindi mo talaga ako dinidate? Tanong niya nang parang nauubusan na sila ng pag-uusapan. Kanina mo pa ako tinatanong niyan. Lasing ka na yata. Nagiging makulit ka na kasi. Nakangising sabi nito. Hinalo ni Prime ng straw ang peach margarita na kasalukuyang iniinom. Oo yata. Malakas na din pala ang margarita ano. Kanina pa niya napapansin ng sarili na tumatabil na ang dila. Pati pagtawa ay hindi na rin niya halos makontrol. Okay, sasagutin ko na ang tanong mo, sabi ni Leo. I didn't bring you here as my date, Prime. Though I wouldn't mind if you wanted to consider this as a date. Too bad. Hindi ko kasi gusto makipag-date. Why? Parang nadismay ang tanong nito. Ayoko magka-boyfriend, lalong ayoko mag-asawa. Friend zone. Iyon ang pumasok sa kokote ni Leo sa sinabi ni Prime. Mabuti na lang at hindi talaga niya ito niyayang mag-date. Dahil hindi nga siya interesado makipag-date sa ngayon. Wala lang siyang kasamang lalabas ngayong gabi at gusto rin niya makapag-relax si Prime habang nasa bakasyon ito. Kaya naisip niya yayain sa club. Pero bakit parang nakabasted ang pakiramdam niya sa pagsasabi ni Prime na hindi ito interesado makipag-date. In fact, mukhang hindi ito interesado sa kanya. And what? Ayaw raw nitong mag-asawa. Bakit ayaw mo mag-asawa? Naitanong tuloy niya. Basta ayoko lang. Dahil naghiwalay yung parents mo? Hula niya. Umiling si Prime. It's just a choice I've made, Leo. Gusto kong mag-isa habang buhay. Sabi nito na parang ayaw na magpaliwanag. O ayaw sabihin sa kanya ang totoong dahilan ng pag-ayaw nito sa kasal. Forever alone? That's just sad. She grimaced at him. Sad na hindi idinidepende ang kaligayahan sa ibang tao. Hindi yun ang ibig kong sabihin. I mean, kung may chance ka namang magkaasawa na nahanap mo yung lalaking karapat-dapat sa'yo, dapat sunggaban mo yung opportunity na yon. Humina ang boses ng dalaga. Actually, nahanap ko na. Pinakawalan ko lang. Sandaling natigilan si Leo. So, mayroon na pala itong ginugustong lalaki. Who is he? Nangiintrigang tanong niya. Si Jason. Kaklase ko nung high school at kababayan. Umuntong hininga si Prime bago nagpatuloy. Ayun, niligawan niya ako habang nasa ibang bansa ako. Dahil gusto ko naman siya, long distance MU yung drama namin. Pero pag uwi ko ay pinutol ko na yung ugnayan namin. Pero bakit? Naguguluhang tanong niya. I decided to stay unmarried. Ayaw niya ng ganon. So, anong magagawa ko? Ayoko mag-asawa. But Prime, hindi alam ni Leo ang sasabihin. Wala pa kasi siyang nakikilalang babae na hindi pinangarap ang kasal. Kahit nga mga lalaki ay dumarating din sa puntong gusto nang lumagay sa tahimik gaya niya. Shit, bakit pa siya nagdidismaya? Ano ang pakialam niya kung ayaw mag-asawa ni Prime? Hindi naman ito ang gusto niyang iharap sa altar, hindi ba? Crush lang niya ito nung college and well, attracted pa rin siya rito hanggang ngayon. Maybe that attraction had already turned into desire? Nang pinuri niya si Prime kanina ay nahiya lang siyang idagdag na bukod sa maganda ay sexy rin ito. In fact, he thought she was very hot. Magandang hubog ng pang-upo nito sa hapit na pantalon. He wondered how it would feel like needing those full mounds. And damn, those full hips. Gusto niya hawakan ng malapad nitong balakang habang naloko na, nagnanasa na nga siya kay Prime. Leo couldn't blame himself. He couldn't help it. Babae si Prime, parang bulaklak na may mayumi at simpleng ganda, na alam niya nagtataglay ng isang matamis na bango kung lalapitan. He could sense that hidden allure within her. He was drawn to it, like a butterfly desperately wanting that sweet nectar. Bago pa siya nakaisip ng sasabihin, ay binago na ni Prime ang paksa ng usapan. Nasa parking lot ng club sina Prime at Leo at magkatabing nakaupo sa dulo ng rear cargo area ng Dodge. Iniinom nila ang binili nilang cappuccino. Napagkasundoan nilang magkape muna bago umuwi. Did you enjoy your evening? Medyo, sagot ni Prime sa tanong ni Leo, saka naghikab. Sorry kung medyo boring akong kasama.
Sabi ko naman kasi sa'yo na hindi ako nagpupunta sa ganitong lugar. You're not boring. I enjoyed our conversation as always. Yeah, but I didn't dance with you. Ayos lang yon. Isinalba mo pa nga yung mga paa ko. Siniko ni Prime ang binata. Hindi naman ako nag-aapak ng paa. Ano? Angil niya. Ang akin lang, mas nag-enjoy ka siguro kung kadate mo yung kasama mo ngayong gabi. Malamang na hindi na sa likod ng pick-up ang kinalalagyan ni Leo ng mga sandaling iyon, kundi sa kwarto nito o sa isang motel, kung may kasama itong ibang babae. O pwede rin sa likod ng sasakyan nito, sa isang secluded na lugar, sa ilalim ng mga bituin. Nice, that would be very sexy and wild. Shit, mura ni Prime sa isip. Lasing na talaga siya dahil nagiging berde pati utak niya. Anim na jumbo size margarita rin pa lang na itumba niya kanina. Hindi niya alam kung bakit naparami ng kanyang inom. Siguro doon niya ibinunto ng sama ng loob dahil sa nangyari sa kanila ni Jason. Sunod-sunod ang paghigop ni Prime sa kape. Pilit na hindi pinansin ang init niyon para tuluyang mawala ang epekto ng alkohol sa kanyang sistema. Ayaw niyang umuwing lasing. Baka hindi na siya umabot sa pinto ng kanilang bahay dahil kanina nga ay medyo gumigewang na ang lakad niya. Nang hindi na umimik si Leo, ay ipinaling niya ang mukha sa binata. Nahuli niya itong nakatingin sa kanya, halos hindi kumukurap. Sa ilalim ng streetlight na tumatanglaw sa kanila, hindi niya mabasa kung ano ang nasa mukha nito. O bakit? Sita ni Prime. Para kang namatanda riyan ha? Baka mausog kita. Loko. Biro nito. Ngumiti lang si Leo. Nakatingin pa rin sa kanya. Bakit ba ganoon ka kung makatingin? Alam ba nito ang nakakalokong epekto niyon sa kanya at parang nananadya? Napalunok siya kahit walang kape sa kanyang bibig na bumaba ang tingin nito sa kanyang mga labi. I think we'd better go, Prime. Maya-maya ay mahinang sabi nito, pero hindi gumalaw man lang. Nakatutok pa rin ang tingin sa kanyang mga labi. Okay, pagpayag niya pero hindi rin siya gumagalaw. O ayaw lang niyang gumalaw. Was this lingering gaze making her want to stay longer? Shit, ganoon bang epekto ng maraming alak sa katawan? Para naaakit siya sa gabi. Sa gabi at sa kanyang katabi. Lalo na sa katabi. Leo, pabulong na sambit niya. Yes, tara na. Muling tumaas sa kanya mga mata ang tingin ng binata. Sige. Gusto na niyang matawa nang wala pa rin kumikilos sa kanila. Ano ba talaga? I want to kiss you. He answered softly. Automatikong naibaba ni Prime sa kanyang tabi ang hawak na paper cup na may kape. Ilang beses siyang kumurap, pero hindi dapat ang mga mata niya ang kailangan niyang itama, kundi ang kanyang tenga. What? She whispered softly. Noon parang nahihiyang umiwas ang tingin si Leo. Wala, just forget it. Tumayo na ito at inalalayan siya patayo. Wala silang imikan sa loob ng kotse. Pagdating nila sa kanyang tirahan, pinigil niya si Leo nang akmang bababa ito ng pick-up para ipagbukas siya ng pinto. Good night, Leo. Thank you for tonight. Paalam niya bago binuksan ang pinto ng passenger seat. You're welcome. Hindi agad nito pinaandar ang sasakyan pagkababa niya. Malapit na si Prime sa bukana ng kanyang compound nang gumewang siya. Kung hindi siya nakakapit sa puno ng aratiles, malamang ay bumagsak sa lupa. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto at ilang segundo pa ay hawak na siya ni Leo. Are you okay? Tumango lang siya. I'm sorry. Dapat pinigilan kitang maparami ng inom. Okay lang. Ginusto ko naman talaga yon. Sabi niya at pilit tumayo ng tuwid. Dahil ba kay Jason? Ungkat ni Leo. Prime side. Bakit ba niya na ipagtapat dito ang tungkol doon? Noon pa man kasi ay komportable siyang kausap si Leo. Parang lahat ng bagay ay pwede niyang sabihin dito. Well, except for one thing. Hindi niya inamin dito na tunay na dahilan kung bakit hindi naging sila ni Jason. Nagtalo na sila ng nanay niya tungkol doon at alam niya na iyon din ang opinyon ni Jason tungkol doon dahil naniniwala ito sa kasal. Natural na naniniwala rin ito sa pagpapamilya, sa pagkakaroon ng anak. Ayaw ni Prem ng debate at ayaw nila magdebate sila ni Leo sa club. Ayaw na niyang ipilit ang kanyang opinyon sa iba dahil talunan pa rin ang pagiging tingin niya sa kanya. Lalo na ng lahat kahit gaano pa niya itaas ang kanyang bandila. Bakit naman ako maglalasing ng dahil sa kanya? Hindi naman naging kami ng taon kung tutuusin. Nasabi na lang ni Prime, you might have been kung pumayag ka. Mahal mo naman siya. Well, hindi ako pumayag and I can choose not to love him anymore. End of story. Tinalikuran na niya si Leo at humakbang na pagpasok sa compound.
4 na bahay pa ang daraanan niya bago ang kanila. Pero nagulat siya nang lumapit si Leo at akbayan siya. Ihahatid na kita hanggang sa bahay niyo. Pagmamagandang loob nito na hindi niya nagawang tanggihan. Pinahawak pa siya ni Leo sa bewang nito at humigpit ang pagkakaakbay nito sa kanya. Nagtulak sa kanilang mga katawan sa halos magkayakap na posisyon. Her left hand was around his waist and she raised the other one to hold on to his broad chest. Daman-daman niya ang tigas ng katawan ni Leo at ngayon ay mas malayang naaamoy niya ang mabango at preskong amoy nito. Marahan at maingat siyang naglakad. Epekto rin siguro ng kalasingan. Pakiramdam ni Pram ay pagkalayo-layo ng nilakad nila ni Leo. Salamat ha, sabi niya sa binata nang narating na nila ang pintuan ng kanilang bahay. Sure, kaya mo na bang maglakad hanggang sa kwarto mo? Ihahatid din kita hanggang doon kung gusto mo. She chuckled. Gago. Saka napansin ni Prime na nakahawak na rin sila sa isa't isa. Was she really that drunk that she yielded to his embrace? O gusto lamang niya ang pakiramdam na hawak siya ni Leo? Wala pa man kasing lalaking nakakahawak sa kanya ng ganoon. Virgin na virgin pa siya, mula dulo ng buhok hanggang sa kuko ng paa. Although hindi niya masasabi na purong inosente siya tungkol sa sex. Wide reader siya at mahilig manood ng TV sa mga pelikula. At bakit napunta sa sex ang iniisip niya? Akbay-akbay lang naman siya ni Leo. Hindi na ako iinom, pangako niya sa sarili. Pwede mo naman akong bitiwan, Leo, sabi niya. Oh, he muttered. Parang noon lang nito na-realize na magkadikit pa rin ang mga katawan nila. Maingat itong kumala sa kanya. O paano? Ingat ka na lang sa pag-uwi. Muling paalam niya. Okay, sleep well, sabi ng binata at bago pa siya nakakilos, ay hinalikan siya nito sa noo. Good night. Hindi na ako iinom at hindi na ako didikit sa kahit sinong lalaki. Pagre-revise niya sa pangako sa sarili bago tuluyang pumasok sa bahay.